church, pagkatapos ng church, nandito, nagkukumpul lang dito. Ano ginagawa dito? Nagwa-wifi. Alam mo, nakiki-wifi. Kaya binigay kasi namin yung password ng wifi dito, nakiki-wifi. Ano ginagawa niya? Bago magsimula yung service, lahat sila may ano na, kuba na. Alam niyo bakit? Ganun lahat. Alam na, pati mga leaders, ganun. Hindi na magbitawan, nakausap cellphone. Hindi makausap yung katabi, kawawa naman. Umalis tuloy. Yan. Diba? Yun. So, ano yung sabihin nun? Kasi, maraming Kristiyano. O, ready kayo? Maraming Kristiyano. So, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, isa, hindi ikaw yun. Yan, hindi ikaw yun. Okay. Maraming Kristiyano, hindi naiintindihan ng birthright niya. Pag ikaw naging Kristiyano sa ibang bansa, at merong ganitong gagaling, ang kapalit ito buhay mo. Try mong gawin ko sa Saudi, hugot ulo mo. Dito to. Try mo itong gawin sa India, dudumugin ka ng mga papatay ka nila. Dito to. Try mo itong gawin sa China, makukulong ka. O torture ka. Magsasama ka lang worship ka lang. And maluwag ang Pilipinas, maluwag tayo sa totoo lang. Pero, hindi natin nauunaw. Pastor, Kristyanong bansa tayo. O Kristyanong bansa nga tayo. Paglabas ng simbahan, mura ka. Amen? Ha? Kristyanong bansa nga tayo. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi lahat nagkakaroon ng birthright. Pag ikaw binigyan ng birthright ng Panginoon, pahalagahan mo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, pahalagahan mo. Pahalagahan mo. Kasi ano yan? Identity mo yan. Amen ba? Yes. Pastor, sino pwede magbigay nga sa akin? Pag ikaw, once na nagkaroon ka ng relasyon kay Jesus, automatic may birthright ka na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi sa Biblia, for those who believe in His name, He has given them the right to become children of God. Ano raw? Maging ano? Children of God. So, tingnan mo sabi, yung katabi mo ba, mukhang anak ng Diyos? Mukha bang sons and daughters ng Lord yan? Yes. E bakit nakasimangot? Okay. Ngayon. Okay, balik tayo. So may natutunan kayo. Pupunta ka ng simbahan kasi alam ko yung birthright ko. Anong birthright ko? Mag-worship ka Lord. Kasi yung una-una kong birthright. Anong birthright ko? Mag-worship ka Lord. Hindi ka pupunta ng simbahan para maki-wifi. Amen ba? Yes. Eh lalo na yung house of worship na parating ng church, yung house of worship natin, lakas ng wifi yun. Yes. Diba? Lakas ng wifi yun. Yung tipo pagka-download mo ng HD, 1 second lang, ganun. Wow! Grabe, 500 Mbps. Pero, off limits, kung wifi. Pero ang point ko, huwag natin baliwalain. Itong si Isaw na nga pangalan. Diba? Isaw na nga yung pangalan. Mukhang Isaw pa, diba? So, itong si Isaw, gutom na gutom. Sana, kasi ayun yung pangalan niya pagkain. Diba? So gutom na gutom. Sabi niya, oy, ano niluluto mo? Gutom na ako. Pahingi. Si Jacob, deceiver. Si Jacob, man of God, pero sa dulo. Ibig sabihin, nung unang buhay ni Jacob, kung pag-aaralan niyo, manluloko. Anong Tagalog ng deceiver? Manluloko. Ikaw ba, lulukuhin mo ba yung katabi mo? Pag may sino dito sa inyo naranasan kayo, kailangan na pabor sa iyo, para pagbigyan mo yung pabor, may kondisyon. Diba? Sasabihin niya sa'yo, okay, tulungan mo naman natin sa assignment ko. Libre mo muna ako, mga tipong gano'n, diba? Yung tipong, tulungan mo naman gawin to. Sige, tutulungan kita, pero, ganito muna. Ayan. Sino guilty doon? Sino guilty doon, diba? May kaibigan ka, kapatid mo, ka-church mo, o kaya sa bahay ninyo, gutom na. Ikaw naman, talagang kumakain pa sa harapan mo. Ano ba yung gano'n? Hindi po. Ayaw mo, di ba? Ayaw mo. Sino-sino sa inyo, pag may pagkain ang sinasabi mo, isip na, gusto mo ba? Ayaw mo. Ayaw mo ba? Ayaw mo, di ba? Ayaw mo. Di ba? Wala ganun. Ano po ito? Mga kapatid, the same thing ganun din si Jacob. Si Jacob, sabi niya, kailangan mo yung niluluto ko, akin yung karapatan mo. Akin yung karapatan mo sa pagiging kuya. Akin yung karapatan mo sa birthright mo. Hindi niya pinaliwanag. Pero pag binigay mo yung birthright mo, itong mawawala sa'yo. Mawawala sa'yo yung mana, mawawala sa'yo yung blessing, mawawala sa'yo yung head of the family. Hindi pinaliwanag ni Jacob. Bakit? Kasi pag pinaliwanag niya kay Esau, imposible ibigay ni Esau sa kanya. Bakit? Ang dali-daling ibigay ni Esau. At sabi ni Esau, ano ba gagawa ko dito? Kakainin ko ba ito? Mamatay na ako.
Kunyari, ito yung birthright ko. Mamamatay na ako, sa'yo na. Alam mo, hindi ko gano'n. Laki ng hunter, mamamatay. Mga ngasong, mamamatay ka agad, di lang nakakain. Nag-skip lang ng lunch. Di ba? Ikaw ba, handa mo ibigay ang bahay mo? Kasi wala kang makain ng lunch. Handa mo ibigay one day pag may kotse ka. Handa mo ba? Sa'yo na to. Gutom na gutom na ako eh. Kaya mo ba? Sino ready? Maraming magpapakain sa inyo dito. Ano pa ito? Madaling ibigay ang isang bagay na hindi mo nauunawaan. Yes. Amen ba? Yes. Hashtag yun, hashtag. Okay. Pangalawa, madaling baliwalain ang isang bagay na hindi mo naiintindihan yung lalim ng kalagayan. Example. Bigyan ko may sample. Identity pa rin ito. Pastor, maliban doon, ano ba identity mo? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw ay tinawag for greatness. Tinawag for greatness. Tinawag ka maging blessing. Tinawag ka ng Lord na bless. Amen ba? May question ako. Mukha ka bang bless? Kasi yung tanong na you are chosen to be blank, lahat ng maganda na pwede mong ilagay doon sa blank, pwede umabot ng 100, para sa iyo yun. Ang tanong, nilalakaran mo ba? Example, bigyan ko kayo example ha. Ready ka na? Ready na kayo dito? Nalalim na ako. Okay. Ang isang tao na hindi niya naiintindihan yung birthright niya, kaya niyang ipamigay, basta-basta. Kasama sa birthright ng Lord, maliban sa worship. Ready kayo dito? Calling. Calling. Ano ibig sabihin? Sabihin sa katabi may calling ka. Hindi ka pinanganak sa mundong ito para magpalaki ng tiyan. Hindi ka pinanganak sa mundong ito para kumain, matulog, at walang gawin sa buhay. Dito! Hindi ka pinanganak sa mundong ito para magtrabaho, kumita, at yun na. Tapos na ang istorya. Hindi. Pinanganak ka sa mundong ito kasi meron kang purpose. Okay? Meron kang purpose which is konektado doon sa tinatawag na calling. Merong dahilan ang existence mo sa mundong ito. Pastor, kahit bata ako, oo. Meron sa Indonesia, bata. Alam niyo ba, yung batang yung maliit na bata, mga siguro mga 8 years old, 9 years old, nagpipreach sa Muslim country. Ikaw, na ginagawa mo? Nakakanga, nakatunga nga. Di ba? Merong meaning, merong dahilan kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito. Merong purpose, merong tayong calling. Yes or no? Kaso pag hindi mo nauunawaan, madaling pamigay yung calling na yun. Pastor, calling ba yung magiging pastor? Hindi yun ang calling. May calling sa inyo magiging presidente ng Pilipinas. May calling sa inyo magiging businessman. May calling sa inyo magiging missionary. May calling sa inyo magiging normal na teacher. And so on and so forth. Ito. Pero anong point ko? Mga kapatid, kung katabi mo mayaman, one day kung yayaman niya tapos ikaw hindi. Ang mahalaga, ginagampanan mo yung calling mo. Kung ano yung pinapagawa sa inyo, Lord. And the more you walk, the more na lumalago ka sa relationship mo kay God, the more na di-discover mo yung calling mo. Hindi ko, example, ganito. Hindi ko po ginusto maging pastor. Alam niyo na yan, lumang storya na yan eh. Okay? And para sa mga hindi ko nakakalam, may kaibigan ako 5 taon, wala akong sinasabihan, maging pastor ka. Ay, hindi, magkatayo ka ba ng church, Kuya Mike? Sabi ko, hindi. Kasi hindi ko pinapahalagahan yung sinasabi niya. Kasi never ko nakita sa sarili ko. Parang hindi mo nakikita yung sarili, yung katabi mo, yung sarili magiging pastor. Pero, magugulat ka. Mali mo, nandito ka na rin. Amen ba? Ngayon. Ready ka dito? Listen. All ears. Okay. Ang isang tao na hindi niya naiintindihan yung birthright niya concerning sa calling, madaling pamigay. Anong pamigay? Ganito. Ay, hindi naman ako mag-worship ngayon. Hindi na lang ako magpa-practice. Bot na lang. Kinol ka ba nila? Kanyari, worship leader ka. Bakit ka pupunta sa practice ng worship team? Wala ka namang gagawin, kinabukasan. Pastor, magkasaya ng oras, makinig wifi. Di ba? Ganun ba? Pero kung ikaw naniniwala ka, birthright mo,
maging worship leader. Tumayo ka man o hindi, you will be there. Amen ba? Birthright mo, maging part ng worship team, tatayo ka man o hindi, you will be there. Amen ba? Birthright mo, mag-disciple ng tao, may dumating man o wala, pupunta ka sa lugar na pinagbintingan nyo. Tama mali? Diba? At tanong, pastor, bakit pagka hindi mo nakikita na parang wala kang benefits, bakit hindi ka kumikilos? Nagigas niya ba? Ano ibig sabihin nun? Church, tingnan niyo ito, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo na masinsinan. Masinsinan tanungan to. Okay. Okay. Tanungin mo ha. Okay, ito tanong. May ginagawa ka ba? Ay, mali pala. Tanungin mo, sorry. Pupunta ba siya sa isang lugar na hindi naman siya magbe-benefits? Ano sagot? Hindi, di ba? Pero take note, ito si Ate Maurinho. Listen. Si Ate Maurinho, yung isang kumakanta dito, nakita niya nag-worship lead. Gusto ko yan, pero sample. Bakit? Kung may usapang birthright niya no, sabi niya, karapatan ko to eh. Good birthday ko, magiging worship leader ako. Kahit ano mangyari, magiging worship leader ako. Naging worship leader nga after 2 years. 2 years! Kaya mo ba mag-antay ng... Kaya ako. Ang problema, sa mga tao, listen. Hindi, sample yun ang calling. Ang problema, sa mga taong hindi na naiintindihan yung birthright na yon, susukuan nila yan. Alam niyo bakit maraming wala dito ngayon? Kasi maraming sumuko. Mahirap na. Ayoko na, alis na ako. Ganon. Ayoko, pastor, grabe, ganito, ganyan. Ayoko. Yung katabi ko, yung bibig box, di ako pinapansin kanina, kinakamay lahat. Ayun, alis na ako. Ganon. Hindi mo kasi naiintindihan yung calling mo eh. Kaya madali ka umalis. Amen ba? Diba? So, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sana intindihin mo na mabuti. Diba? Okay. Madali mag-quit ang isang taong hindi niya naiintindihan yung birthright niya. Tama mali? Okay. So, pangatlo. Ito, medyo mag-add to. Medyo personal to. So, ano ba yung hiningi ni Esau? Listen. Ano ba yung hiningi ni Esau? Ang hiningi ni Esau, pagkain. Ano yung pagkain? Tawag ng laman. Gutom eh. Laman, gugutom. Diyan mo, di ba? Okay. Palagay mo, hihingi kaya si Esau ng pagkain kung hindi siya nagugutom? Hindi, di ba? Okay. Pag hindi mo naiintindihan yung birthright mo, minsan may tawag yung laman natin na hindi dapat. Madali mong ipamigay. Ay, ito ngayon yung next kong sasabihin sa inyo. I pray, pag sinabi ko ito, open mind saka open heart kayo. Okay. Itong third. Kristiyano man o hindi, maraming tao, lalo na sa Kristiyano, sa sirod ng simbahan, naglalakad ng hindi malaya. Anong ibig sabihin hindi malaya, pastor? Pupunta dito, pero may kadena. May invisible kadena. Aakyat dito, may invisible kadena dala-dala. Ano yung invisible kadena na yun? Sisigaw ka, Lord, yes, I am free. Yes, Lord, you set me free, ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, pag ikaw na lang mag-isa, at wala mga mata nakatingin, maraming milagro nangyayari. Maraming kababalaghan nangyayari. Ano yung sabihin? Sige na nga, di ko na papaliguin-liguyin. Maraming Kristiyano, nanonood pa rin ng porn. Maraming Kristiyano, tawag mo naman. Okay? Gumagawa ng ano ba salitang ito? Instant gratification. Alam niyo na lang kung ano ibig sabihin ng instant gratification. I will use the same word. Okay? Maraming Kristiyano to to be honest, maraming pastor, ministro, hindi to ba? Maraming pastor, at malaki din yung percentage. 30% ng mga women sa loob ng church, sex addict. Yes. And you will be amazed, pastor, bakit? Di ba? Hindi nagulat ko, di ba? Okay. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Yan, hindi ikaw yun. Okay. Okay. Pastor, ang bigat naman
Hindi para i-condemn kayo ha. Gusto ko sabihin to para the truth will set you free. Amen ba? Pasensya na po, hindi niyo po maririnig sa akin yung mga entertaining na na preaching. Maririnig niyo sa akin yung totoong preaching kasi mahal ko kayo. At gusto ng Panginoon, lumaya tayo natin. Amen ba? And may mga tao na hindi na naiintindihan yung birthday nila, ang dali-daling ipamigay na dahil sa simpleng tawag ng laman. O sabihin natin, hindi lang sexual. Okay, alika, barkada, inuman tayo. O, inuman naman. Diba? Ano pa ibang tawag ng laman na pwede natin gawin? Cutting ng class. Ano pa? Pagkaanin natin ng konti. Bar. Disco. Diba? O sige, simplihan pa natin. Pagpasok sa relasyon. Yan, nawala sa oras. Yan, o, simplihan natin. O, simplihan natin. O, pastor, tawag ba ng laman yun? Pag hindi mo naiintindihan yung birthright mo, madaling ibigay sa iba. Amen ba? Okay. So, pastor, hindi nai-love ako. Nai-love na ako ngayon. And so on and so forth. Mga kapatid, it's a choice. It's not an emotion. Okay, malinaw? Okay. Tingin kayo sa akin. Alam ko, hindi nyo na nagugustuhan yung mga preaching ko eh. Alam ko, hindi nyo nagugustuhan sa napapunta eh. Okay. Pero ang point nun, bakit mo ibibigay ang birthright mo kapalit ng panandaliang kaligayahan? Bakit mo ibibigay yung birthright mo kapalit ng, pastor, panandalian, 1 taon na kami. Kung hindi tama, kayo, masasaktan ka sa dulo. Diba? Ano pa tawag ng laman? Huwag kayo na mag-isip. Ano pa yung mga tawag ng laman? Diba? Okay. Okay. So, mga kapatid, anong point nun? Ayan. Huwag kang basta-basta. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay. Okay, huwag mong ibigay. Okay, kapila naman, sabi mo, huwag mong ibigay. Okay, sige. Oh, listen. Nagkakagulo na sila, Lord. Okay. Matindi itong message mo. Okay, tuloy. Tingin ka sa akin. Okay, tingnan nyo to ha. Tulad ng alaman mo, ay yung kwento ng pinya. Yung sinabi ko kanina, dati, royalty lang yung pwedeng magkaroon ng pinya noong unang panahon. Pero kasi may mga natutong magtanim ng pinya, naging dumami siya eh. Dumami yung supply, nagmura. Ngayon yung pinya, canned goods. Pwede kang bumili kahit saan. Oh, yung mga tao na gustong ibigay yung birthright nila, dahil sa tawag ng laman, mukhang canned goods. Ano mo ang canned goods? Cheap. Ano ibig sabihin ng cheap? Ganito. Eh, pastor! Tingnan nyo. Yung sex. Ang sex created by the Lord. Pero bakit may mukhang cheap? Kasi kung kanina yung pinamimigay. Kalabitin mo yung sarili mo, sabi mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Okay? May mga pinagpapawisan. Okay, tinawag ko sa ako. Pinagpapawisan. Okay. 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 So I'm praying. Pastor! Wait. Kinig ka sa akin. Pastor, ano mangyayari pag pinamigay ko? Ikaw yung mawawala. Mawawala yung birthright mo at masaya ka ngayon. Pero hindi mo alam sa dulo, pagsisisihan mo yan. Si Esau, pinagsisihan niya ang pagkawala ng birthright niya. Amen ba? Amen! Diba? Kaya sabihin mo, pahalagahan mo yan. Okay, amen ba? Okay, papasok na ako sa pang-apat. Oh, ready? Buhay pa ba, Ren? Buhay pa ba? Yes! Buhay pa? Gusto niyo ba? Yes! Hindi pa ako sa preaching. Okay. Okay. Ngayon ito si Jacob, sabi niya, o sige, sa ina tong birthright ko, eto na rin, isumpa mo ngayon. Eto, hindi lang siya nakontento, sabi niya pa kay Isaac, isumpa mo. Sa panahon nila, pag ikaw gumawa ka ng pledge, okay, paano pala? Gumawa ka ng pledge, it's very important. Pag brinag mo ang pledge, sa panahon nila, death ang kapalit. Ngayon kasi wala lang eh. Magpe-pledge ka na parang wala lang. Alam mo yung gano'n? Pero ang panahon nila, pag hindi mo ginawa yung pledge mo, stone to death ka. So ibig sabihin, pag sinumpa mo, gawin mo. Kailangan mong gawin. Ngayon sinabi niya, para makasigurado kung ibibigay mo sa akin birthright mo, sumumpa ka sa araw na to. O sabi ni Esau, sige, sumusumpa ako. Ano yung sa atin?
Minsan, hindi lang natin basta pinamimigay yung birthright natin. Ang ginagawa natin, pinaninindigan pa natin. Kahit na sinasabihan na tayo mali yung ginagawa mo. Amen ba? Sabi sa'yo, mali yan, hindi, ito tama. Mali yan, hindi, ito tama. Mali yan, ito. Ano ibig sabihin nun? Ang mga taong nagbibigay ng birthright, mga taong unsubmissive. Mga taong ayaw tumanggap ng pagkatalo. Mga taong ma-pride. Mga taong ayaw magpakumbaba. Kalabitin mo ulit yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Amen ba? Okay. Ang isang taong hindi niya naiintindihan kung sino siya sa Panginoon, hindi magpapatalo. Okay, sorry to say kung may dating daan dito, pasensya na, dating daan ako. Okay, yung dating daan. Hindi, yung dating naayos na daan. Hindi, okay. Okay, hindi ko sa akin ulo na AJ. Okay, dating daan. Isa to, pag ikaw pinanood at hindi, okay, this one. Pag pinanood ko yun at hindi mo naiintindihan, tuwa-tuwa ka, tuwa-tuwa ako kasi grabe yung debate nila. Sabi ko, wow, nakipag-debate, grabe. So pinapanood ko naman kasi tuwa-tuwa ako sa debate. And nireveal ng Lord sa heart ko, ano ba pinopromote ng debate? Argument, di ba? Pride. Sa debate, ayaw magpatalo. Eh, kung papanoorin niyo yun, ayaw magpatalo. So ako tuwa-tuwa naman kasi ayaw magpatalo nga. Eh ako naman yung tao na ayaw ko magpatalo. Bakit? Kasi hindi ko naiintindihan kung sino ako sa Panginoon. Kristiyano na ako Nahirapan ako na nung sinabi sa akin na, uy, hindi ka Lord yung dating daan na yan. We? Sinabi ko, paano hindi ka Lord? Tingnan mo, ayaw magpatalo. Pag ikaw naiintindihan mo kung sino ka sa Panginoon, handang-handa ka magpatalo. Pastor, kahit ako yung kawawa, mamaya, mapakita ko sa inyo. Okay? Pastor, kahit inaabuso na ako, hindi naman sa point na inaabuso ka. Siyempre, kung kaya mong lumaban ka. Pero kung tipong, anong lumaban? Hindi naman yung tipong pinauusan ka ng nanay mo, lalaban ka. Naintindihan niyo ako? Yung tipong ganito. Hindi naman yung tipong papatayin ka na, sasaksakin ka. Sige, sasakay mo na ako. Hindi gano'n. Okay, naintindihan niyo ba ako? Binigyan ka ng moral conscious ni Lord para alam yung boundary line. Nakikinig niyo ba ako? Yes. Hindi yung tipo, sabi ni Pastor, lumaban daw ako, so lalaban ako. Hindi gano'n. Naintindihan niyo ba ako? Dapat, kung naiintindihan mo, birthright mo, handa ka magpatalo. Handa ka the word is, hindi magpatalo, humble. Humble. Amen ba? Hindi mo paninindigan mo pa. Kung gusto ko, sige, sa'yo na. Hindi. Alam nyo, kung nagawa